Naaalala ko pa ang gabing iyon, Pasko pa naman. Nagulat ako nang makita ang aking anak, si Paulo, kasama ang pamilya ng asawa niya, sa loob ng bahay sa bundok na pinaghirapan namin ni Elena. Ang mas masakit, tinawag niya akong isang taong walang silbi. Sa mismong ari-arian ko. Hindi ko inakala na ang sarili kong dugo, na pinaglaanan ko ng halos 2 milyong piso taon-taon, ay magtataksil ng ganoon. Akala niya wala akong magagawa. Akala niya lang. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Lolo Cardo. Lampas 60 na ang edad ko, 68 taon kung tutuusin. 3 taon na rin mula nang iwan ako ng aking mahal na asawang si Elena, ang Lola Elena ninyo. Akala ko noon na basta mapalaki ko lang ang aking anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay. Ngunit dumating ang isang araw, at napagtanto ko, may mga bagay, na hindi basta-basta maibabalik sa iyo, kahit pa ibigay mo ang lahat. Bago pa man magpasko, nakaramdam ako ng matinding pagod. Hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa puso't isip. Ang taon na iyon ay isa sa pinakamahirap sa aking karera bilang isang real estate developer. 3 malalaking deal ang sabay-sabay na bumagsak, mga kliyenteng nagbanta ng demanda sa kaliwat kanan. Kailangan ko ng pahinga. Kailangan ko ng katahimikan. Kaya't nagpasya akong umakyat sa aming bahay sa bundok. Doon sa Ilay Sierra Madre. Ang lugar na iyon ay laging nagsisilbing gamot sa aking kaluluwa. Bawat liko ng daan, bawat puno, ay nagbabalik ng alaala ng pagbuo namin nito ni Elena, 15 taon na ang nakalipas. Tinawag niya itong aming santuwaryo. Santuwaryo ni Elena. Isang lugar kung saan hindi kami maaabot ng mundo, kung saan natutunaw ang stress sa negosyo, parang nyebe sa sinag ng araw ng tagsibol. Bawat troso, bawat bato, ay pinili namin ng may pagmamahal. Ito ang aking garantiya ng kapayapaan. Ang kapayapaang iyon ay nawasak. Naglaho. Sa sandaling tinamaan ng aking mga ilaw ang driveway, napansin ko ang 2 kakaibang sasakyan na nakaparada. Isang puting sasakyan at isang pilak na sedan. Hindi ko pa nakita ang mga yon. Hindi sila akin. Mula sa bintana ng aking bahay sa bundok, nakita ko ang mainit na ilaw na nagmumula sa loob, nagliliwanag sa dilim ng Disyembre. At kahit sa loob ng aking sasakyan, narinig ko ang nagpalamig sa aking dugo, malakas na musika, mga tawanan. May nagdiriwang sa loob ng aking bahay. Naupo ako sa driver's seat. Patay ang makina. Sinusubukan kong intindihin ang nakikita ko. Ang spare key lockbox sa pintuan ay nakabukas. Isang tao lang ang may emergency code. Ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buo. Ngayon, ang tiwalang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa aking dibdib. Bumaba ako. Maluwag na nakabukas ang mabigat na pintuan na gawa sa kahoy. Ang amoy ay bumati sa akin habang papalapit ako. Mamahaling alak, pagkain. At may mas masahol pa. Ang amoy ng mga estranghero na itinuturing ang aking pribadong espasyo na parang sarili nilang venue ng party. Itinulak ko ng buo ang pinto. Pumasok ako. 7 tao na hindi ko pa nakita ay abala sa aking sala. Nakakalat ang mga walang lamang bot ng champagne sa aking coffee table. May naglipat ng aking mga kasangkapan para magkaroon sila ng espasyo para sa kanilang selebrasyon. Ngunit ang talagang nagpatigas sa aking panga ay ang nakita ko sa itaas ng fireplace. Ang paborito kong litrato namin ni Elena ay isinantabi. Pinalitan ang mga dekorasyon ng ibang tao. Hindi lang sila mga nanghimasok. Sila ay mga taong kumilos na parang sila ang may-ari. Ang grupo ay magkakahalo. Isang matandang mag-asawa, mga lampas 60, isang mas bata na babae, mga 30 at iba pa. Nakaupo sila sa aking leather furniture, parang sa kanila ang lugar. Malalim silang nag-uusap, hawak ang kanilang baso. Nagkakatoast. Hindi nila napansin ang aking presensya. Doon ko siya nakita. Nakatayo malapit sa aking bato na fireplace. Hawak ang aking 20 taong gulang na bourbon. Ang bote na ibinigay sa akin ni Elena para sa aming huling anibersaryo. Si Paulo. Ang aking anak. Isang binata, mga 30. Bigla siyang nanigas. Ang tawa niya ay namatay sa ere. Nagtagpo ang aming mga mata. Ang pagkilala ay agaran. At mapanira. Sa isang sandali na parang isang oras, wala kaming gumalaw.
Nagpatuloy ang party sa paligid namin, ngunit ang lahat ay nawala na sa aking pandinig. Hindi ito simpleng pagpasok ng walang paalam. Hindi ito mga estranghero na nagkaroon ng swerte sa aking security code. Ang lalaking nakatayo sa aking sala, umiinom ng aking bourbon, itinuturing ang aking santuwaryo na parang sarili niyang playground, ay hindi estranghero. At sa tingin ng purong takot na kumislap sa kanyang mukha, alam niya rin kung sino ako. Ang tindi ng pagkilala ay tumama sa akin. Parang matinding hampas sa dibdib. Si Paulo, ang aking anak, nakatayo sa aking sala, pagkatapos ng halos 2 taon na walang anumang balita. Hawak ang aking bourbon na parang sa kanya. Tumigil ako sa pagsubok na abutin siya 18 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ng 12 ng hindi nasagot na tawag at mga text na nawala na lang sa kawalan. Ang huling beses na nag-usap kami, ibinaba niya ang telepono sa akin, habang nagtatalo kami tungkol sa kanyang lumalaking utang sa credit card. Mula noon, wala na. Walang tawag sa kaarawan, walang mensahe sa pista opisyal, kahit isang sagot nang mag-text ako tungkol sa anibersaryo ni Elena. Ngayon, narito siya sa aking santuwaryo. Tinitingnan ako na parang ako ang problema. Ang bawat segundo sa pagitan namin ay parang isang matibay na kawad. Handa nang pumutok, may nagbago sa ekspresyon niya. Ang unang pagkataranta na nakita ko ay naging pagtatantya. At ang pagtatantya ay tumigas sa isang bagay na pangit. Sadyang malupit. Sino po sila? Pasensya na po, nagkamali yata kayo ng bahay. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Parang pisikal na suntok. Napaurong ako. Ang kamay ko, kusa, ay humawak sa frame ng pinto upang suportahan ang sarili ko. Sa lahat ng aming pagtatalo, lahat ng aming hindi pagkakasundo sa loob ng maraming taon, hindi pa kailanman nagsalita sa akin si Paulo nang may ganoong kamandag. Ganoong sadyang kalupitan. Ang katotohanan na ginagawa niya ito ngayon, sa harap ng mga estranghero, ay parang dinudurog ang aking dibdib sa isang apri. Biglang nawala ang kasiyahan sa party. Huminto ang mga pag-uusap. Napatigil ang mga baso sa gitna ng pagtaas. Lahat ng mata ay bumaling sa amin. Parang mga artista kami na biglang sumulpot sa isang entablado na hindi namin pinili. Ang babaeng mas bata na napansin ko kanina, maliit, maitim ang buhok, siguro nasa huling bahagi ng kanyang 20, ay agad na lumapit sa tabi ni Paulo. Ang kanyang galaw ay nagpapahiwatig ng proteksyon. Naglagay siya ng bahagya sa harap ni Paulo. Paulo, anong nangyayari? Sino ang matandang ito? Ang kaswal na tanong niya, na parang talagang estranghero ako, ay nagpalungkot sa aking tiyan. Gaano na kaya katagal nagsinungaling si Paulo sa mga taong ito tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa akin? Ang matandang mag-asawa ay nagkatinginan. Nag-alala. Ang lalaki, may buhok na kulay abo, ay umusog pasulong sa kanyang upuan. Siya si Tito Miguel. Ang babae sa tabi niya, si Tita Isabela, may eleganteng pagdala sa sarili, ay hinawakan ang braso ng kanyang asawa nang may pag-aalala. Hindi ko kilala ang matandang ito, nagpatuloy si Paulo. Ang boses niya ay lumalakas habang nagpapanggap siya sa kanyang mga tagapakinig. Siguro nagkamali lang ng address. Sir, kailangan niyong umalis bago pa ako tumawag ng security. Matandang ito. Tinawag ako ng sarili kong anak na matandang ito sa harap ng mga estranghero. Itinatanggi ang aking pag-iral na parang ako ay isang maling akala. Isang palaboy na galing sa lamig. Paulo. Pinilit kong panatilihing matatag ang aking boses. Sa kabila ng lindol na nangyayari sa aking dibdib. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Kumislap ang kanyang mga mata. May takot doon. Ngunit mabilis niya itong tinakpan ng panibagong agresyon. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang pangalan ko, ngunit hindi iyon nagbibigay sa iyo ng karapatang pumasok sa aking bahay. Aking bahay. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa aking ulo. Parang malupit na biro. Ito ang aking santuwaryo. Ang aking kanlungan. Ang aking alaala kay Elena. Bawat bato sa fireplace na yon, bawat bigas sa kisam, bawat piniling kasangkapan ay kumakatawan sa mga taon ng pagpaplano. Pag-ibig. Pag-asa. Aking bahay. Ang tanong ay lumabas bilang isang halos bulong. Tama yan. Ang boses ni Paulo ay lumakas. Mas confident. Habang kumukuha siya ng lakas mula sa sumusuportang presensya ng kanyang mga kasama. Ito ay pag-aari ng pamilya.
At nanghihimasok ka. Iminumungkahi kong umalis ka na bago pa maging mas mahirap ang mga bagay. Ang maitim ang buhok na babae, si Carla, ay tumango ng mariin. Tama si Paulo. Dapat na tayong tumawag ng pulis. Si Tito Miguel, na tahimik lang hanggang ngayon, ay biglang nagsalita. Ang kanyang accent ay may bahagyang Hispanikong tono. Paulo, sandali lang. Paano nalaman ng taong ito ang security code? Sinabi mo na ang pamilya lang ang may access dito. Ang tanong ni Tito Miguel ay naghang sa hangin. Parang usok mula sa patay na kandila. Pinanood ko ang mukha ni Paulo. Nakita ko ang kislap ng takot na bumalik. Bago niya ito mapigilan. Nanonood siguro siya sa bahay, nauutal si Paulo. May problema ang mga lugar na ito sa bundok sa mga taong tulad niya. Ngunit hindi kontento si Tito Miguel. Ang alarm ay armado nang dumating kami. Ikaw mismo ang nag-disarm nito. Paano niya malalaman ang code? Ang tanong ni Tito Miguel ay parang nagpalubog sa lahat ng kumpiyansa mula sa mukha ni Paulo. Pinanood ko siyang maghanap ng paliwanag. Isang paliwanag na may katuturan. Nananiktik siguro siya sa akin, sabi ni Paulo. Ang boses niya ay mas mataas kaysa kanina. Ang mga lugar na ito sa bundok ay umaakit ng mga baliw. Malamang nanood siya sa akin habang inilalagay ko ang code mula sa malayo. Kahit si Paulo ay parang napagtanto kung gaano kakatwa ang tunog noon. Ang kilay ni Tito Miguel ay tumaas. Nagdududa. Imposibleng maalala ang isang 6 na digit na code mula sa malayo. Sa isang madilim na driveway. Alam iyon ng lahat. Ngunit hindi pa tapos si Paulo sa paghuhukay. Mas lalo siyang lumalalim. Ito ang mountain property ng aming pamilya, sabi niya. Minana ko ito mula sa aking lolo 2 taon na ang nakalipas. Si Tita Isabela, ang eleganteng matandang babae, ay bahagyang tumungo ang ulo ng may pagkalito. Paulo, hindi mo naman nabanggit na may lolo ka na nagmana ka ng ganito kalaking ari-arian. Nakita ko ang pagdududa na kumakalat sa kanilang mga mukha. Mahalaga kay Paulo ang mga taong ito, ngunit nagsisimula na silang makita ang mga bitak sa kanyang kwento. Si Carla ay mukhang nag-aalangan. Sa pagitan ng katapatan at lumalaking hinala. Hindi magsisinungaling si Paulo tungkol sa isang bagay na mahalaga, sabi niya, ngunit ang boses niya ay nanginginig. Hindi ba? Namula ang mukha ni Paulo. Bakit ako magsisinungaling tungkol sa sarili kong ari-arian? Ang baliw na matandang ito ay malinaw na sinusubukang scam-in tayo. Sapat na yon. Nakinig ako sa aking anak na tawagin akong isang taong walang silbi. Isang baliw na matanda. At ngayon, isang scammer. Ang sakit ay matalas. Ngunit ang determinasyon ay namamayani. Humakbang ako pasulong. Ang aking boses ay kalmado. Sa kabila ng bagyo sa aking dibdib. Ako si Cardo de la Cruz. Ang mga salitang iyon ay tumama. Parang mga bato na nahulog sa tahimik na tubig. Nagpadala ng shockwaves sa grupo. Ako ang ama ni Paulo, nagpatuloy ako. At ito ang bahay sa bundok na itinayo namin ng aking yumaong asawa, si Elena, 15 taon na ang nakalipas. Bawat troso, bawat bato, ay pinili namin. Nagulat si Tita Isabela. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bibig. Nagpalingalinga ang mga mata ni Tito Miguel sa pagitan namin ni Paulo. Naghahanap ng pagkakapareho sa pamilya. Si Kuya Carlo, na tahimik lang hanggang ngayon, ay biglang nagsalita. Teka, sabi ni Kuya Carlo ng mabagal. De la Cruz din ang apelyido mo, di ba? Ang obserbasyon ay tumama. Parang kidlat. Nakita ko ang mga piraso na nagkakabit-kabit. Ang magkaparehong apelyido. Ang kaalaman sa alarm code. Ang pagiging pamilyar sa bahay na hindi maipaliwanag ni Paulo. Namutla ang mukha ni Carla. Paulo, bulong niya. Siya ba talaga ang tatay mo? Nagbukas at nagsara ang bibig ni Paulo. Walang masabi. Ang kanyang kumpiyansang pagganap ay gumuho. Parang bahay na gawa sa baraha. Hindi, sa wakas ay nasabi niya. Ngunit ang pagtanggi ay walang laman. Hindi ko alam kung anong uri ng sakit na laro ito. Paulo. Ang boses ni Tito Miguel ay tumagos sa desperadong pagbigkas. May tahimik na otoridad. Kung nagsisinungaling ang taong ito, Paulo, ang pagtawag sa pulis ang maglilinaw ng lahat. Si Carla ay kinukuha na ang kanyang telepono. Mabilis. May galit at pagkalito. Tama.
Iyan ang gagawin ko. Tatawagin ko ang pulis ngayon din. Habang iniaangat niya ang aparato sa kanyang tainga, nakita ko ang ekspresyon ni Paulo. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Iniwan ang isang bagay na nakilala ko mula sa kanyang pagkabata. Ang mukha ng isang batang nahuli sa isang malaking kasinungalingan. Hindi niya alam kung paano siya makakawala. Ang pamilyar na ringtone ay pumuno sa katahimikan. Naghihintay si Carla ng sagot. Si Paulo ay nakatayo. Naninigas. Malamang ay napagtanto niya na sa loob ng halos 10 minuto, bawat kasinungalingan na sinabi niya sa mga taong ito ay malalantad. Ng mga opisyal na dokumento. Ang pamana ng kanyang lolo. Ang pagmamay-ari niya sa ari-arian. Baka pati ang mas malalaking kasinungalingan na hindi ko pa alam. Darating ang katotohanan. Handa man siya o hindi. Anak, ang bawat desisyon natin sa buhay ay may kaakibat na bunga. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang katotohanan ay laging mananaig. Ano sa tingin niyo ang mangyayari kay Paulo pagdating ng pulis? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment sa ibaba, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong puno ng aral. Malaking tulong po ito sa amin, ang mga pulang at asul na ilaw ay tumagos sa dilim. Sinundan ng 3 matalim na katok. Lahat ay nanigas. 2 pulis ang pumasok. May kasanayan. Ang mas matanda, malaki, may buhok na kulay abo, ay sumuri sa eksena ng matalas ang mata. Ang kanyang mas batang kasamahan ay nagposisyon upang makita niya ng malinaw ang lahat. May tumawag tungkol sa isang break-in, sabi ng mas matandang pulis. Ano ang sitwasyon? Humakbang si Carla pasulong. Itinuro ako. Ang matandang ito po ang pumasok sa aming bahay. Ginugulo niya po ang asawa ko at nagpapahayag ng mga baliw na claim tungkol sa pagmamay-ari ng property na ito. Paulo ay tumango ng masigla. Siya po ay isang baliw na estranghero na naniktik sa akin, opisyal. Hindi ko pa po siya nakita sa buong buhay ko. Ang kaswal na pagtanggi mula sa sarili kong anak ay parang kutsilyong bumaluktot. Ngunit pinanatili kong matatag ang aking boses. Ako si Cardo de la Cruz. Ito ang aking ari-arian. Nagpalingalinga ang mata ng pulis sa pagitan namin ni Paulo. Napansin ang aming magkaparehong apelyido. May patunay po ba kayo, Lim de la Cruz? Mayroon po akong dokumentasyon sa aking sasakyan. Galing lang po ako sa opisina ng aking abogado ngayong hapon. Ina-update po namin ang mga papeles ng ari-arian. Nasa aking briefcase ang folder. Tumango ang babaeng pulis. Tingnan natin. Ang lakad papunta sa aking sasakyan ay tila walang katapusan. Sa likod ko, lumakas ang boses ni Paulo. Mas desperado. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang mga pulis na ako ay isang mapanlinlang na con artist. Ngunit alam ko kung ano ang nasa folder na yon. 15 taon ng legal na dokumentasyon. Na magtatapos sa pagpapanggap. Bumalik ako. Hawak ang Manila folder. Naglalaman ng aking pinakamahalagang papeles. Ibinuklad ng mas matandang pulis ang laman nito sa aking coffee table. Sa ilalim ng sinag ng kanyang flashlight. Property deed. Tax records. Insurance policies. Building permits. Pati na ang final inspection certificate noong natapos namin ni Elena ang bahay sa bundok. Maingat niyang sinuri ang bawat dokumento. Ang kanyang flashlight ay gumagalaw sa mga opisyal na selyo at pirma. Tahimik ang silid habang ginagawa niya yon. Malinaw na ipinapakita ng mga dokumentong ito na si Cardo de la Cruz ang legal na may-ari mula pa noong 2000 at siyam, anunsyo niya, saka siya tumingin. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Paulo. May bagong interes. Anak, bakit mo inaangkin ang pag-aari na hindi sayo? Nawalan ng kulay ang mga mukha ng pamilya Thompson. Inilagay ni Tita Isabela ang kanyang kamay sa bibig. Ang ekspresyon ni Tito Miguel ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa galit. Tinitigan ni Kuya Carlo si Paulo na parang ngayon lang niya ito nakita. Lumayo si Carla kay Paulo. Ang kanyang protektadong paninindigan ay naglaho. Paulo, sinabi mo sa amin na sa lolo mo ang lugar na ito. May papaliwanag ko, simula ni Paulo. Ngunit nanginginig ang boses niya. Sa bigat ng mga nagsasalubong na kasinungalingan. Seryoso ang paggawa ng maling pahayag tungkol sa pagmamay-ari ng ari-arian, sabi ng babaeng pulis ng mahigpit. Lalo na kung kasama ang mga maling ulat sa otoridad.
Isinara ng mas matandang pulis ang folder. Ibinigay ito pabalik sa akin. May paggalang. De la Cruz, humihingi po ako ng paumanhin sa pagkalito. Malinaw po na nasa ayos ang inyong dokumentasyon. Bumaling siya upang suriin ang grupo. Ang grupong itinuturing ang aking tahanan na parang sarili nilang venue ng party. Ang tanong ngayon ay, ano po ang gusto ninyong gawin sa sitwasyong ito? Nagtama ang aming mga mata. Tinatanong ako ng pulis kung gusto kong paalisin ang mga taong ito. Kasama ang sarili kong anak. Mula sa aking ari-arian, pagkatapos ng 18 buwan ng katahimikan. Pagkatapos tawagin akong isang taong walang silbi at baliw na matanda sa sarili kong tahanan. Pagkatapos panoorin si Paulo na magsinungaling sa mga taong malinaw na mahalaga sa kanya. Dapat madali lang ang desisyon. Ngunit nang tingnan ko ang mukha ng aking anak. Nakita ko ang batang pinalaki ko sa likod ng maskara ng kasinungalingan at pagiging desperado. Ito ang pinakamahirap na pagpipilian na kailangan kong gawin, bawat pares ng mata sa silid ay nakatutok sa akin. Habang ang tanong ng pulis ay nakasabit sa hangin. Parang isang espada na naghihintay bumagsak. Ang bigat ng sandaling iyon ay pumiga sa aking mga balikat. 32 taon ng pagiging ama. 3 taon ng pagiging balo. At 18 buwan ng katahimikan. Lahat ay nagtatagpo sa iisang pagpipilian. Tiningnan ko si Paulo. Talagang tiningnan ko siya. Sinusubukang hanapin ang bakas ng maliit na batang nagtatayo ng mga blanket fort sa mismong silid na ito. Noong bago pa lang namin natatapos ang pagtatayo. Ang batang tumulong sa akin na magtanim ng mga punla ng puno ng oak. Na ngayon ay matataas na sa labas ng mga bintanang ito. Ang batang ipinangako ko kay Elena na laging poprotektahan. Ano man ang mangyari. Lagi ko siyang aalagaan, bulong ko sa kanya noong huling mga araw. Habang unti-unting kinukuha ng sakit ang kanyang buhay. Hindi siya mag-iisa hanggat buhay ako. Ngayon, ang pangakong iyon ay parang mga kadena sa aking dibdib. Humakbang si Tita Isabella Thompson pasulong. Ang kanyang eleganteng pagkabuo ay nagkakabitak. May malinaw na pagkabalisa. Leonor de la Cruz, pakiusap. Wala po kaming ideya. Ikinalulungkot po namin ang panghihimasok na ito. Tumango si Tito Miguel. Sa tabi ng kanyang asawa. Hindi po kami pupunta dito kung alam namin ang totoo. Sinabi po sa amin ni Paulo na ito ay pag-aari ng kanyang pamilya. Minana mula sa kanyang lolo. Plano pa nga namin siyang tulungan sa pinansyal, dagdag ni Tita Isabella. Ang boses niya ay makapal sa kahihiyan. 1,750,000 na investment sa kanyang bagong negosyo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Parang pisikal na suntok. 750,000. Ang mga mabubuting taong ito, dahil nakita ko sa kanilang mga mukha na sila ay tunay na mabubuting tao, ay handang ibigay ang kanilang ipon sa aking anak. Batay sa kanyang mga kasinungalingan. Ang saklaw ng panluloko ni Paulo ay mas masahol pa kaysa sa naisip ko. Si Carla, na naninigas mula ng kumpirmahin ng pulis, ay biglang nakahanap ng boses. Sinabi po sa akin ni Paulo na iniwan siya ng kanyang tatay noong bata pa siya. Sabi niya. Ang kanyang mga salita ay halos bulong lang. Sinabi niya, umalis ka at hindi ka na bumalik. Ang pagtataksil ay mas malalim. Kaysa sa anumang pisikal na sugat. Hindi lang itinanggi ni Paulo ang aking pag-iral ngayong gabi. Kundi sistematiko niya akong binubura mula sa kanyang kwento ng buhay sa loob ng maraming buwan. Baka mga taon. Para sa mga taong ito na malinaw na mahalaga sa kanya, hindi lang ako wala. Ako ang kontrabida. Sa isang kwentong idinisenyo upang manalo ng simpatsya at suporta. Ang aking boses ay lumabas ng mas magaspang. Kaysa sa inaasahan ko. Tinawag mo akong isang taong walang silbi sa sarili kong tahanan ngayong Pasko. Napaatras si Paulo. Parang sinampal ko siya. Tatay. Pakiusap. May papaliwanag ko. May papaliwanag mo. Ang tanong ay nakatakas bago ko pa ito mapigilan. May papaliwanag mo ba kung bakit mo sinabi sa asawa mo na iniwan kita? May papaliwanag mo ba kung bakit plano mong kumuha ng 750,000 mula sa mga magulang niya batay sa kasinungalingan? May papaliwanag mo ba kung bakit nasa bahay ka ko? Umiinom ng aking bourbon. Naglilipat ng litrato ng aking asawa. Itinuturing ang aking santuwaryo na parang sarili mong playground.
Bahagyang gumalaw ang pulis. Malinaw na nakikilala ito bilang isang krisis ng pamilya, na mas malalim kaysa sa simpleng panghihimasok. Pinayagan ko ang ugaling ito sa loob ng maraming taon, sabi ko. Ang pagka-realize ay tumama sa akin. Parang malamig na tubig. Sa bawat pagtakas ko sa kanya mula sa gulo. Sa bawat pagtakpan ko sa kanyang mga utang. Sa bawat pagbibigay ko ng dahilan sa kanyang mga pagkabigo. Hindi ko siya tinutulungan. Gumagawa ako ng isang taong kayang tumayo sa aking sala at tawagin akong isang parasite nang hindi kumukurap. Hindi ako pinayagan ni Elena na payagan ang kanyang mga kasinungalingan. Hiniling niya sa akin na alagaan siya. Upang tulungan siyang maging ang taong alam niyang kaya niyang maging. Sa halip, ginawa ko siyang isang taong kayang lokohin ang mga inosenteng tao at tanggihan ang pag-iral ng sarili niyang ama. Ang batang pinalaki ko ay naroon pa rin sa loob. Ngunit nakabaon siya sa ilalim ng maraming taon ng aking maling proteksyon. Gumulong ang aking kamay sa bulsa ng aking jacket. Ang mga daliri ay humawak sa pamilyar na bigat ng aking smartphone. Naghihintay pa rin ng aking sagot ang pulis. Ngunit napagtanto ko, ang tanong ay hindi lang tungkol sa pagpapaalis ng mga taong ito mula sa aking ari-arian. Ito ay tungkol sa kung handa na ba akong itigil ang pagpapahintulot sa taong naging anak ko. Kinuha ko ang smartphone mula sa aking bulsa. Ang asul na sinag nito ay nagbigay ng anino sa aking determinadong mukha. Ang banking app ay nagbukas. May pamilyar na tunog na tila hindi natural na malakas sa katahimikan. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung ano ang tunay kong pinagbabayaran. Itinaas ko ang screen kung saan nakita ng lahat ang mga buwan ng automated payments. Ang mamahaling apartment na tinitirhan mo, Paulo, iye 70,000 buwan-buwan. Ako ang nagbabayad niyan. Napasinghap si Carla. Nag-scroll ako sa mas maraming transaksyon. Bawat isa ay patunay ng panloloko. Mga hulog sa dindi mo sa labas, iye 45,000 buwan-buwan. Akin din yan. Ibinuklat ko ang telepono patungo sa pamilya Thompson. Pinakita sa kanila ang ebidensya. Namutla ang mukha ni Tito Miguel. Tinakpan ni Tita Isabela ang bibig niya. Nang may nanginginig na mga daliri. Health insurance, auto insurance, renter's insurance. Nagpatuloy ako ng may pamamaraan. Lahat ay sa ilalim ng aking mga policy. Lahat ay binayaran ko. Nanginginig ang boses ni Paulo. Tatay, pakiusap. Hindi sa harap nila. 3 credit card sa pangalan mo. Balanse ngayon, iye 600,000. Hulaan mo kung sino ang nagbabayad. Tinitigan ni Carla si Paulo. Pagkakanulo ang nakasulat sa kanyang mukha. Sinabi mo sa akin na ang sweldo mo ang sumasagot sa aming pamumuhay. Ang mga kasinungalingan ay naglaho. Mas mabilis. Kaysa sa paggawa ng bago ni Paulo. Pinanood ko siyang maghanap ng paliwanag. Walang anumang paliwanag. Buwan ng allowance na iye 50,000. Serbisyo ng telepono, internet, utilities. Lahat ng kailangan mo para panatilihin ang ilusyon ng kalayaan. Lumapit ang pulis. Kinikilala na ito ay lampas pa sa mga alitan sa ari-arian. Ang kabuang ibinigay ko sa iyo taon-taon ay lumampas sa iye 2 milyon, sabi ko. Hinayaan ko ang numero na nakasabit sa hangin. Sa loob ng 6 na magkakasunod na taon. Nagbigay ng tunog si Tita Isabela. Parang nasuntok. Iyon ay mas mataas kaysa sa kinikita ng maraming pamilya taon-taon. At ibinibigay ko ito sa aking anak. Parang pocket money. Dumulas ang aking daliri sa mga opsyon sa pagkansela. Bawat pagtap ay sadyang. At pinal. Pagkansela ng subsidy sa apartment ni Paulo, sinimulan. Ang electronic confirmation chime ay umalingaw-ngaw. Parang isang death knell. Pagkansela ng pagbabayad sa kotse, sinimulan. Chime. Pagkansela ng autopay sa credit card, sinimulan. Chime. Pagkansela ng insurance, sinimulan. Chime. Namutla ang mukha ni Paulo. Tatay. Hindi mo ito magagawa. Paano na ako mabubuhay? Pagkansela ng serbisyo ng telepono, sinimulan. Chime. Sa bawat kumpirmasyon, bumigat ang aking dibdib. Ang patuloy na pag-aalala tungkol sa susunod na krisis ni Paulo. Ang walang katapusang siklo ng pagliligtas at mga sirang pangako. Sa wakas ay nagtatapos. Isinara ko ang ati. Ibinulsa ang telepono.
Bawat mukha ay nakatitig sa akin. Mula sa pagkabigla hanggang sa isang bagay na maaaring paggalang. Tapos na ang lahat ngayon. Ang katahimikan ay humaba. Bago ko ibinigay ang mga salita na magpapabago sa lahat. Iligpit ninyo ang inyong mga gamit at umalis kayo sa aking pag-aari. Lahat kayo. Ngayon din ni. Ang pagiging pinal sa aking boses ay nagulat maging ako. Pagkatapos ng 6 na taon ng pinansyal na pagsuporta. Pagkatapos ng 18 buwan ng katahimikan. Pagkatapos tawagin akong isang taong walang silbi sa sarili kong tahanan. Sa wakas ay gumuhit ako ng isang hindi malalampasang linya. Nagbukas ang bibig ni Paulo upang tumutol. Ngunit walang lumabas na salita. Ang kumpiyansang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Iniwan lamang ang mukha ng isang tao na ngayon lang napagtanto na naglaho na ang kanyang safety net. Nanatiling naninigas ang pamilya Thompson. Malamang ay kinakalkula nila kung gaano sila kalapit na mawala ng $750,000 sa detalyadong panloloko ng aking anak. Nagpalinga-linga si Carla sa pagitan namin ni Paulo. Naintindihan niya na ang lahat tungkol sa kanilang relasyon ay nakasalig sa mga kasinungalingan. Bahagyang tumango ang pulis. Kinikilala na ang katarungan ay minsan dumarating sa mga anyo na walang kinalaman sa posas o mga petsa ng korte. Ang tunog ng mga zipper ng luggage at sotsot ng mga coat ay pumuno sa katahimikan. Parang huling pamamaalam, walang nagsalita. Ang katahimikan ay pumuno sa silid. Parang aftermath ng isang libing. Ang pamilya Thompson ay kumilos ng may bilis. Nagmamadali. Si Tita Isabela ay nagtupi ng mga damit. May matalim na galaw. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang galit at kahihiyan. Si Tito Miguel ay nagbuhat ng kanilang maleta. Iniiwasan ang pagdikit ng mata kay Paulo. Si Carla ay naghagis ng mga gamit sa kanyang bag may galit na bilis. Bawat galaw niya ay may kasamang tingin kay Paulo na parang bubasag ng salamin. Naglaho ang kanyang protektadong tindig. Pinalitan ng purong galit. Si Kuya Carlo ay nag-impek ng tahimik. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng isang tao ngayon lang nalaman. Na ang lahat ng alam niya tungkol sa isang tao ay kasinungalingan. Salamat na lang at hindi pa namin naibigay ang pera, bulong ni Tito Miguel sa kanyang asawa. Ang relief sa boses niya ay makapal. Tatay, pakiusap. Ang boses ni Paulo ay nanginginig. Habang lumalapit siya sa akin. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado? May papaliwanag ko ang lahat. Tiningnan ko siya. Nakita ko ang mga kislap ng maliit na batang tumutulong sa akin na magtambak ng panggatong. Para sa fireplace na ito. Ngunit ang batang iyon ay nakabaon na. Sa ilalim ng 6 na taon ng kasinungalingan. At pinansyal na pag-asa na pinayagan ko. Wala na tayong dapat pag-usapan, Paulo, sabi ko. May nakakagulat na pagiging pinal. Ang mga pulis ay nagposisyon ng maingat. Sinisigurado ang maayos na pag-alis. Sa kabila ng emosyonal na agos. Na nagbabanta. Tumango si Tita Isabela. Nang mahigpit. Nang tanungin kung nakuha na nila ang lahat. Si Tito Miguel ay nagbuhat ng kanilang maleta. Si Carla ay nag-zip ng kanyang bag parang napunit na tela. Isinabit niya ito sa kanyang balikat. Hindi tumitingin kay Paulo. Naglakad sila patungo sa pintuan. Isang prosesyon. Parehong nagmamadali. At nag-aalangan. Nagtagal si Paulo. Gumawa ng isang huling desperadong pagsubok. Tatay, alam kong nagkamali ako. Pero pamilya tayo. Hindi mo lang bastan. Ginawa mo ang pagpili mo, putol ko sa kanya. Nang tinawag mo akong isang taong walang silbi sa sarili kong bahay ngayong Pasko. Gumulong ang mukha ni Paulo. Ngunit tinalikuran ko na siya. Hindi ko kayang tingnan. Ang huling hibla na nag-ugnay sa akin sa anak na pinalaki ko. Tuluyang naputol. Ang mabigat na pintuan na gawa sa kahoy ay sumara. May pagiging pinal. Na umalinggaw sa bawat silid. Umandar ang mga makina ng sasakyan. Gumiling ang mga gulong sa sementadong daan. Pagkatapos ay unti-unting nawala. Sa dilim ng Disyembre. Katahimikan. Nakatayo ako. Napapaligiran ng mga labi ng party. Nakakalat ang mga walang lamang boat ng champagne sa aking coffee table. May nag-iwan ng kalahating kain na crackers sa aking bookshelf.
Ang kanilang mga dekorasyon sa Pasko ay mukhang kakaiba. Nakakagambala. Sa pamilyar na dingding, ang aking santuwaryo ay nilabag. Naibalik. At ngayon, nakaupo sa aftermath ng isang pagsabog ng pamilya na nabuo sa loob ng maraming taon. Naupo ako sa aking leather chair sa tabi ng fireplace. Ang parehong upuan kung saan dating bumabaluktot si Elena. Hawak ang mga libro. Sa mga gabi ng taglamig, ang katahimikan ngayon ay iba. Hindi ang mapayapang tahimik na pinuntahan ko dito upang hanapin, kundi isang bagay na walang laman at masakit. Sa loob ng 32 taon, naging ama ako ni Paulo. Sa huling 6, naging tagapagbigay daan niya ako. Ngayong gabi, sa wakas ay naging isang bagay ako na hindi ko inakala na kailangan kong maging. Ang kanyang bunga. Ang bigat ng pagka-realize na yon ay bumagsak sa akin. Parang isang mabigat na kumot. Natupad ko ang aking pangako kay Elena. Inalagaan ko si Paulo. Ngunit sa kung saan, ang pag-aalaga sa kanya ay naging pag-aalaga sa lahat para sa kanya. Gumawa ako ng isang tao na kayang tawagin ang sarili niyang ama na isang taong walang silbi nang hindi kumukurap. Ang apoy ay pumutok ng marahan. Nagbibigay ng sumasayaw na anino sa mga dingding. Ang litrato ni Elena na tahimik kong ibinalik sa itaas ng mantel ay parang nanonood. May pag-unawa. Alam niya na darating ang araw na ito, hindi ba? Alam niya na ang pag-ibig ay minsan nangangahulugang pagpapakawala. Kahit padurugin nito ang iyong puso, isinara ko ang aking mga mata. Hayaan kong hugasan ako ng katahimikan. Bukas ay magdadala ng hindi mahuhulaan na mga bunga. Matututo si Paulo na tumayo sa sarili niyang mga paa. Ipinoproseso ng mga Thompson ang pagtataksil. Magpapasya si Carla kung makakaligtas ang kanyang kasal sa pundasyon ng kasinungalingan. Ngunit ngayong gabi, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang kakaibang kapayapaan na dumarating. Sa wakas ay paggawa ng alam mong tama. Kahit na ang kapalit ay lahat. Isang linggo pagkatapos ng komprontasyon noong Pasko. Ang screen ng aking telepono ay nagkukwento ng lumalalang pagiging desperado. 23 missed calls. Lahat mula sa numero ni Paulo. Ang kapayapaan na naramdaman ko noong unang gabing iyon ay tumagal ng eksaktong 12 oras. Nagsimula ang mga text message kinabukasan. At nagbago araw-araw. Bawat isa ay isang snapshot ng kanyang mundo na gumuho. Unang araw. Tatay, pakiusap, tawagan mo ako. Ikatlong araw. Nasa motel kami. Ika-5 araw. Ayaw na kaming tulungan ng pamilya ni Carla. Ika-7 araw. Pakiusap, wala na akong mapuntahan. Hindi ko sila sinagot. Ngunit ang pag-unlad ay imposibleng hindi mapansin. Bawat mensahe ay nagdadala ng mas maraming takot. Mas kaunti ang kayabangan na naglagay sa kanya sa gulo na ito. Sa ika-7 araw, nagring ang telepono ko. Isang unknown number. Labag sa aking kagustuhan, sinagot ko. Tatay, pakiusap, huwag mong ibaba. Ang boses ni Paulo ay parang walang laman. Talunan. Nakatira na kami sa kotse. Ang mga salitang iyon ay tumama. Parang pisikal na suntok. Ngunit pinilit kong manatiling tahimik. Ito ang itsura ng mga bunga. Kapag nawala ang safety net. Ang pamilya Thompson ay pinutol ang lahat ng koneksyon sa amin. Nagpatuloy siya. Nanginginig ang boses. Tinawag ako ni Tito Miguel na sinungaling na walang silbi at ibinaba ang telepono. Si Tita Isabela ay hindi man lang sinasagot ang pintuan. Kapag pumunta si Carla sa kanilang bahay, mailalarawan ko ang kanilang mga mukha. Pagkadismaya. Galit. Sa pagiging nalinlang ng isang taong pinagkakatiwalaan nila bilang pamilya. Galit na galit si Tita Isabela nang malaman niya ang tungkol sa peking investment sa negosyo, dagdag ni Paulo. Mababait silang tao, tatay. Nagtatrabaho sila ng doble para makaipon ng perang iyon. Naglilinis si Tita Isabela ng mga bahay tuwing weekend. Nagdadrive si Tito Miguel ng Uber pagkatapos ng kanyang regular na trabaho para lang matulungan ang akala nilang lehitimong oportunidad. Ang saklaw ng kanyang pagtataksil ay nakakagulat. Hindi ito mga mayayamang tao na kayang mawala ng 750,000.
Sila ay mga manggagawa na nag-ipon ng kanilang buhay para tulungan ang pinaniniwalaan nilang pangarap ng pagiging negosyante ng kanilang manugang. Bigla, sumabog ang boses ni Carla sa background. Matalim. May galit. Sabihin mo sa kanya kung paano tayo nakatira sa kotse. Sabihin mo sa kanya kung paano ayaw na akong tingnan ng mga magulang ko. Carla, pakiusap, simula ni Paulo. Huwag. Ang boses niya ay lumakas. Habang dinadampot niya ang telepono. El de la Cruz, sinira ng anak niyo ang tiwala ng pamilya ko. Nagtrabaho sila ng husto para sa pera na iyon. Ikinagagalak pa naman nila na ang kanilang anak ay nagpakasal sa isang matagumpay na tao. Lahat pala ay kasinungalingan. May narinig akong sakit sa ilalim ng kanyang galit. Ang kahihiyan ng pagpapaliwanag sa kanyang mga magulang. Na ang kanilang mainat na inipon na nest egg ay halos na ibigay na sa isang con artist. Na tinanggap nila sa kanilang tahanan. Nagkaroon ng pagtatalo sa telepono. Paulo na sinusubukang magpaliwanag. Carla na pinutol siya. Nang may matalim na akusasyon. Nagpatong-patong ang kanilang mga boses. Sa isang kresendo ng sisihan at akusasyon. Ikaw ay isang kaawa-awang sinungaling, sigaw ni Carla nang may pagiging pinal. Magpa-file ako ng divorce. Hindi ko na kaya kang tignan. Bumagsak ang pinto ng kotse. Umandar ang makina. Umirit ang mga gulong. Katahimikan. Namatay ang linya. Iniwan akong mag-isa. Sa aking tahimik na bahay sa bundok. Hawak ang bigat ng aking nasaksihan. Nawala na kay Paulo ang lahat. Ang kanyang asawa. Ang tiwala ng pamilya ng kanyang asawa. Ang kanilang pinansyal na suporta. At ngayon ang kanilang kasal. Ang domino effect ng aking desisyon noong Pasko ay nangyari. Eksakto. Tulad ng alam kong mangyayari. Inilapag ko ang telepono. Tinitigan ko ang aking fireplace. Ang kapayapaan na naramdaman ko isang linggo na ang nakalipas ay tila malayo. Pinalitan ng isang bagay na mas mabigat. Ngunit hindi gaanong tiyak. Ang mga bunga ay kumpleto. At hindi na mababalik. Kung kayo po ay nakikinig pa hanggang dito, tulungan niyo akong mag-comment ng isa sa ibaba para malaman ko na mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong kwentong ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon ko para ikwento ang huling bahagi, ang huling aral ng aking buhay, 4 na buwan ang lumipas. Naupo ako sa aking balkonahe. Hawak ang kape ko sa umaga. Pinanood ang sinag ng araw ng Abril na tumagos sa Ife Sierra Madre. Ang tagsibol ay nagbago sa tanawin. Ang mga bulaklak ng dogwood ay nakakalat sa mga burol. Parang nyebe. At ang hangin ay nagdadala ng matamis na amoy ng pagkabago. Naramdaman ko ang aking bahay sa bundok. Parang santuwaryo na muli. Walang hindi inaasahang bisita. Walang krisis pinansyal. Walang tawag sa telepono na humihingi sa akin na ayusin ang problema ng iba. Tanging ang mapayapang tahimik. Na orihinal kong hinanap. Noong magulong Paskong iyon. Ito ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko, bulong ko sa sarili. Bawat salita ay totoo. Nagring ang telepono ko. May unknown number. Sa isang sandali, naisip kong hayaan na lang sa voicemail. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na sagutin. Tatay, ako ito. Si Paulo. Ang boses ni Paulo ay iba. Subdued. Nawalan ng karapatan. Na nagpaliwanag sa aming huling pag-uusap. Wala akong sinabi. Naghintay. Gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat, nagpatuloy siya. Alam kong nagkamali ako ng husto. Nagtatrabaho ako sa isang warehouse ngayon, nagkakarga ng mga truck. Officially divorced na kami ni Carla. Ang impormasyon ay tumama sa akin. Ngunit mas kaunti ang epekto. Kaysa sa inaasahan ko. 4 na buwan ng katahimikan. Ay lumikha ng distansya. Na naramdaman kong parehong kinakailangan. At permanente. Nakatira ako sa isang studio apartment ngayon, dagdag ni Paulo. Nagbabayad ng sarili kong bills sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kita sinamantala, kung gaano kita sinaktan. May isang bagay sa kanyang boses. Na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Tunay na pagpapakumbaba. Hindi ang mapanlinlang na pagsisisi na ginamit niya. Kapag humihingi ng pera.
kundi tunay na pag-unawa. Sa pinsalang kanyang idinulot. Maaari ba tayong magsimulang muli? Tanong niya ng tahimik. Alam kong hindi ko ito deserve, pero pamilya pa rin tayo. Tumingin ako sa kabundukan. Maingat na pinag-isipan ang aking sagot. Isang bahagi ng akin, ang bahaging nakakaalala na tinuruan ko siyang magbisikleta. Tumulong sa homework. Nagpalakpakan sa kanyang high school graduation. Gustong sabihin na. Ngunit isang mas malaking bahagi. Ang bahaging natuto ng masakit na aral tungkol sa pagpapahintulot. Alam na mas mabuti. Paulo, ginugol ko ang 30 taon sa pagbibigay ng dahilan sa iyong mga maling gawain, sabi ko ng kalmado. Akala ko ay tinutulungan kita, ngunit pinipigilan ko pala ang iyong paglaki. Naintindihan ko na yon ngayon. Nagpatuloy ako. Kailangan mong matuto tumayo sa sarili mong mga paa. Sa bawat pagtakas mo sa problema, kinukuha ko ang pagkakataon mo na bumuo ng tunay na lakas, tunay na pagkatao. Ang katahimikan sa kanyang dulo ay humaba. Kaya nagtaka ako kung ibinaba niya na ang telepono. Hindi na ako ang iyong safety net, Paulo, sabi ko sa wakas. Hindi iyan pag-ibig. Iyan ay pagpapahintulot at tapos na ako sa pagpapahintulot. Tatay, pakiusap eh. Sa susunod na mangailangan ka ng tulong, Paulo, huwag mo akong tawagan, sabi ko. Naaalala ko ang komprontasyon noong Pasko. Nang malinaw. Tawagan mo ang mga pulis tulad ng ginawa mo noong gabing iyon. Siguro may mas mabuti silang payo. Tinapos ko ang tawag bago pa siya makasagot. At agad kong hinarangan ang numero. Pagkatapos ay tuluyan kong binura ang impormasyon ng kanyang kontak. Pinanood ang kanyang pangalan na nawala sa aking telepono. Parang usok na nawawala. Sa hangin sa bundok. Ang pagiging pinal ng maliit na aksyon na iyon ay nakakagulat. Nakakapagpalaya. Isinantabi ko ang telepono. Tumingin ako sa tanawin. Na nagtulak sa amin ni Elena. Sa lugar na ito. 22 taon na ang nakalipas. Ang mga bundok ay nanatiling hindi nagbabago. Walang pakialam sa drama ng tao. Nag-aalok ng uri ng pananaw. Na dumarating lamang. Sa distansya at panahon, naintindihan ni Elena ang desisyong ito. Napagtanto ko. Hiniling niya sa akin na alagaan si Paulo. Hindi para durugin siya. Nang maling proteksyon. Ang tunay na pag-ibig ay minsan nangangahulugang pagpapakawala. Kahit na durugin nito ang iyong puso. Isang ibong kardinal ang lumapag sa balkonahe. Ang kanyang pulang balahibo ay maningning. Laban sa sinag ng umaga. Bahagya itong tumungo sa akin. Pagkatapos ay lumipad patungo sa kabubatan. Malaya. At walang pasanin. Wala nang taong walang silbi sa buhay ko, sabi ko ng malakas. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw. Sa tahimik na hangin sa bundok. Parang isang pangako sa sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng kumpleto. Tunay na kalayaan. Minsan ang pinakamahirap na aral na itinuturo sa atin ng Diyos ay ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pagsang-ayon sa lahat. Nalaman ko na ang pagsuporta sa isang tao ay hindi pagmamalasakit sa kanila, kundi ang pagpapahirap sa kanila. Sa loob ng 30 taon, inakala kong naging mabuting ama ako sa pamamagitan ng laging paghuli kay Paulo tuwing siya ay nadapa. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na ang tunay na pag-ibig ay minsan nangangahulugang pagtalikod at pagpapahintulot sa mga tao na harapin ang kanilang sariling mga bunga. Ang aking kwento ay isang paalala na ang halaga ng pasasalamat, responsibilidad, at kung paano masisira ng pagiging makasarili ang pinakamagandang bagay. Walang sinuman ang may karapatang ituring ang pag-ibig ng magulang bilang isang bagay na tiyak. Ang paglaki ay nangangahulugan ng pag-unawa sa bigat ng iyong sariling mga desisyon. Kapag tinawag ako ni Paulo na isang taong walang silbi sa sarili kong bahay, hindi lang iyon malupit na salita. Ito ay isang wake-up call na kailangan ko sa loob ng maraming taon. Ang hangganan sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, katahimikan at pagkilos, ay isang manipis na linya. Ang kabutihan ay may halaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong paghihiganti ay ang paggising ng moralidad. Hindi nakuha ang kapayapaan sa pag-iwas sa gulo, kundi sa paggawa ng tama, kahit na ang kapalit ay lahat. Iyan ang aral na karapat-dapat ibahagi. Ang kwento ni Lolo Cardo ay nagtatapos dito. Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon niya?
Kung kayo ang nasa kanyang posisyon, may iba ba kayong gagawin? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpahiwatig ng malalim na pag-isip o nagpadama ng kakaibang damdamin sa inyo, huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi sa inyong pinagkakatiwalaang kaibigan na mararamdaman din ito, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama para hindi niyo po mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento, at malay nyo, sa susunod na pagkakataon kayo na mismo ang magiging bida sa ating kwento.